Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Attorney Enzo Bunyog. O ito, may tatlo tayong topics ngayon na pag-uusapan. Unang-una, huli ka, Villanueva. Ha? Huling-huli si Villanueva, ha? Nagsisinungaling. Jewel is lying. Bakit? Sabi niya wala daw siyang kakilala sa DPWH, wala daw siya diyan, hindi daw siya diyan nakikialam. Wala daw siyang hindi daw siya naglabi ng mga flood control projects o anumang proyekto sa DPWH. Ay ngayon, kakalat ngayon mga pictures niya kasama yung controversial na district engineer ng DPWH sa Bulacan. Ha? Yan, pag-usapan natin yan. Pangalawa, yung mga ghost projects na nabanggit ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech at binisita rin yung isa doon ni PBBM mismo, hindi na mahagilap yung mga contractors. Kaya yung mga ghost projects, yung mga contractors nila, ghost na rin. Kaya ghost contractors ng ghost projects. Yan, pag-usapan natin yan. Pangatlo, grabe ang SunWest. Kahit sinuli ni Castro, napareact sinuli ni Castro, hindi makapaniwala. Pag-usapan natin to. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating mga topics ngayon. Dito muna tayo. Si Joel Villanueva, si Boy Dila, ano na ngayon? Joel is lying. Nung diniscuss ko ito nung una, sabi ko may ebidensya kay Villanueva. Pero ang ebidensya nating sinasabi, ano yun hindi naman talaga picture niya eh. Pinakita lang natin na hindi totoo yung sinasabi ni Joel Villanueva na wala siyang koneksyon, wala silang koneksyon, lalo na siya sa DPWH. Hindi siya naglalabi ng mga projects, lalo na flood control projects sa DPWH. Ayon sa kanya yun. At tinanong niya pa yung si Manuel Bunuan, secretary ng DPWH sa Senate hearing, ako po ba'y naglalabi sa inyo? Siyempre, alam nga namang sabihin ni Secretary Bunuan na yes po, Senator. Siyempre sasabihin, hindi. Nagmalaki ngayon si Joel Villanueva. Hindi daw talaga siya involved dyan sa mga flood control projects na yan. O ano pa bang infrastructure projects sa DPWH. Hindi niya daw ugaling maglabi. Wala daw siyang mga kakilala, kaibigan dyan sa DPWH. Tapos kahapon, lumabas yung picture ng kapatid niya, yung mayor ng Bukawi, si Junjun Villanueva, kasama yung controversial na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Yan yung promotor ng mga maanumalyang mga flood control project sa Bulacan. Ngayon, mas may lumabas pang mga ebidensya na hindi totoo, na hindi close si Villanueva mismo, si Joel Villanueva, sa mga DPWH, lalo na sa Bulacan. Ang daming pictures, kasama siya, si Joel Villanueva, mga kabunyog, kasama siya mismo. At katabi niya, ang controversial na district engineer na si Henry Alcantara. So paano niya ngayon sasabihin, napakaraming projects, napakaraming projects na inaugurate sa Bulacan. Kasama niya yung district engineer na yon at yung kapatid niyang si Joel Villanueva. Ayan alam nga namang hindi mo man lang nakilala yan. At saka sa mga pictures na pinapakita, BFF, sabi nga ng bilyonaryo news channel, throwback video, Senator Villanueva nakasama si Engineer Alcantara sa isang event. Dati nang nakasama ni Joel Villanueva ang controversial na engineer. So wala. Yung sinasabi ni Joel Villanueva na wala siyang koneksyon. Wala daw siyang koneksyon. So sino namang papaniwalaan niya yan? Pictures don't lie. Hindi nagsisinungaling ang mga alam nga namang sasabihin niya, katabi ko lang yan sa picture pero hindi kami magkakilala niyan. At saka, yung 12 billion na in-insert ni Chis Escudero, bahagi ng 142.7 billion na proyekto, nilagay niya yung 12 billion sa Bulacan. Kanino yun? Siyempre, may senador na naglabi nun. May senador na naglabi nun. Sino ba ang senador na taga Bulacan
Ha? At kitang-kita dito na ang mga Villanueva, kasama na si Joel Villanueva, ay malapit doon sa kontrobersyal na engineer ng First District, First Engineering District ng Bulacan na si Henry Alcantara. Oh, tapos ngayon grabe ang ano niya, grabe ang pagdistansya ni Villanueva. Sus, sabi ni Villanueva, hmm, ano daw siya, nakapanlulumo. Ganito na sinabi ni Villanueva. I just wanted to put on record na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo na marinig at makita right before our very eyes. Ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan ng Bulacan. ah, kita nyo ngayon, bigla, no? Matapos mapakinabangan, matapos manginabang dyan, sa mga proyekto na yan, dumidistin siya sa ngayon dyan dahil controversial na ang mga projects. Tapos matapos niya siyang maging BFF yung engineer na yon, district engineer, dumidistansya na rin siya ngayon. Kasi mainit, nasa hot seat ang nasabing engineer. Ang tindi rin nito. Ang tindi rin nito ni Joel Villanueva. Sabi nga sa Billionaire News Channel, picture perfect BFFs. Photos show Joel Villanueva's cozy ties with alleged Bulacan flood scam kingpin Henry Alcantara. O yun. Kaya paano niya pa ito i-deny? I-deny niya pa rin itong mga pictures na to. Na kung saan ano siya, napaka-aktibo ni Joel Villanueva sa mga proyekto sa Bulacan. Kaya nga siguro binigyan ni Chis Escudero ng 12 billion ng Bulacan dahil sa kanya. Dahil siguro sa kanya yan. Wala nga naman bibigyan na lang yun ni Escudero ng 12 billion, inallocatean niya lang ng ganun kalaki yun, ng ganun-ganun na lang. Kaya ito na, Joel is lying. Sinong maniniwala sa kanya na wala man lang daw siyang connections, hindi man lang daw siya naglalabi ng mga proyekto sa DPWH. Tell it to the Marines. Yan ang yan ang masasabi. Sabihin mo yan sa Marines. Wag mo kaming lukuhin, wag mo kaming papaniwalain. Anyway. Yan ang kay Joel is lying. Yan ang malinaw diyan. Dito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol naman dun sa mga ghost projects. Yung mga ghost projects, si PBBM mismo may pinuntahan na talagang diniklara niyang ghost project doon sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ang nag-implement na kontraktor noon ng project na yon ay yung SYMS. Ang kontraktor noon ay yung SYMS. SYMS Construction. Tapos may resibo noon, may resibo talaga noon na talagang yung SYMS Construction na yon ay siyang nag-implement noon. Binayaran ng 55 million, mga kabunyog, mga kababayan. Fully paid. As of June 2025, bayad na yung SYMS na yun. Kaya lang, nung binisita ni PBBM, wala kahit anong patrabaho, wala kahit anong equipment. 200 meters daw yata supposed to be ang haba nung flood control project doon. River wall protection project, pero wala nga. Kaya ngayon, hinahanap na yung SYMS sa trading, construction and trading. Kung anong nangyari, hindi na nagpapakita. Hindi na nagpapakita. Kaya isa yun sa ghost project na ngayon, yung contractor, ghost na rin, hindi na makita. SYMS. Pero may resibo yan, May resibo. Ito pa nga, ito yung resibo. Official receipt dated March 19, 2025. Ang amount dito, 43,490,000 pesos, 202 pesos. So yan. Ang sunod na resibo, June 30, 2025. Ang amount, 5,000,000, 5,948,742 pesos. Yan. Ang tindi, May malinaw na mga Pero yun nga, nang binisita mismo ni PBBM, wala. Ngayon,
yung project, ghost. Hinahanap na ngayon yung contractor para magpaliwanag. Oh, hindi na ngayon mahagilap. Yung isa pa, yung mga diniklara naman ni Senator Ping Lacson sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, lalo na sa Malolos and Hagunoy, Bulacan, at least 30 ghost projects ang nakita. Pare-pareho ang amount, 72 million bawat project. At ang contractors ay si Darcy and Anna Builders. Ha? At yung Wawaw. Wawaw Builders. So ito, Darcy and Anna Builders. Ngayon, ang binisita yung opisina ng Darcy and Anna Builders, fake na company. Ang nandun lang ng binisita dun sa registered address, gym at saka e-payment shop. Oh, ang tindi ano? Oh. Kaya mayroon ditong post, contractor ng flood control sa Bulacan, di matagpuan. Sa Lacson. Ang contractor nito na Darcy and Anna Builders, nagmimistulang multo din ng puntahan ng aking team. Sabi ni Lacson, ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment stores. Ay store sa halip na construction company. Oh, sa ad ni Senator Ping Lacson. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. 28, worth 72 million. Distinct ang amount. Pare-pareho. Yan. At ang promotor niyan, ang arkitekto niyan na engineer ay itong si Engineer Henry Alcantara. Siya ang ano niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang tindi, ano? Yung talagang pugad ng ng puno ng multo itong Bulacan, ano? Ang daming ghost projects. Ngayon, yung mga contractors, hindi na rin mahagilap. Ghost contractors na. Oh, ang tindi niyan ng mga pangyayari na yan, mga kabunyog, mga kababayan. At least 30 projects. Oh, pare-pareho ang amount. 72 million. Doon yan sa distrito ng engineering district ni Henry Alcantara. Itong si Henry Alcantara, controversial ito kasi ito yung nagpatalo sa kasino. Milyon-milyon ang natalo sa kasino. Kaya pala kaya niyang magpatalo sa kasino ng ganun. Dahil ang dami niya palang mga projects. Ha? At ang kinikita nila sa mga projects na yan, ang kinikita nila halos buo-buo kasi ghost nga eh. Wala man lang walang implementation. Yung sinasabi ni Lacson sa privilege speech niya, na yung 40% ng project, ng halaga ng project, ay yun lang ang nai-implement. Dito wala eh. Kasi wala nga kahit simento, kahit na anumang equipment, kahit anumang patrabaho, wala. Ganyan katindi ang ginawa dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ang sabi ni Bunuan, yung secretary ng DPWH, isolated case lang naman. Doon lang daw naman nagkaroon ng mga ghost projects sa Bulacan. Sa iba daw na mga lugar, wala naman. Sos naman si Bunuan. Hindi pa lang naiimbestigahan ng ibang lugar. Oh, maganda nito ang publiko magsalita. May listahan naman na linabas doon sa isumbong mo sa Pangulo. May listahan doon ng mga projects. Oh, ang maganda doon, yung mga projects na yung tingnan ng mga tao kung mayroon nga nun o wala. Nandun naman yung barangay. Nandun naman kung anong klaseng project ang dapat nandun. Kaya dapat talaga dito magtulungan na ang mamamayan. Kasi ang sinasabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, isolated case naman daw yung ghost projects ng Bulacan. Doon lang daw nangyari yun. Anuhin natin, mga kabunyog. Ipakita natin kay Bunuan na hindi totoo yan. Sana yung marami pang mga lugar lumabas na ang mga ghost projects. Ang sinasabi kasi ni Bunuan, ang ghost projects doon lang naman nangyari sa Bulacan. Pero sa iba daw na mga lugar sa buong Pilipinas, 123 yata ang district engineering office ng DPWH. Mga substandard daw, may mga problema pero hindi daw ghost. Sa Bulacan lang daw nangyari na ghost yung projects. Pero maganda mapatunayan natin tong hindi totoo yung sinasabi niya eh. Maganda maipakita natin hindi totoo. Maganda maipakita natin na kahit sa ibang mga lugar marami ring ghost projects. Isampal natin kay
kay Manuel Bunuan. Hmm. O ito, mga kabunyog, dito tayo sa panghuling topic natin. Grabe ka, SunWest. Hmm. Ano ba tong ano ng SunWest? Kahit si Noli Di Castro, mga kabunyog, mga kababayan, hindi makapaniwala kasi napabalita nga na yun palang mga controversial na projects doon sa Oriental Mindoro. Hmm. Halos ang dami doon. Ang daming project sa Oriental Mindoro. Ngayon, ah napaka-controversial ng mga projects na yan sa Oriental Mindoro kasi kung ilang bilyon ang naano doon. Oh, ang lumalabas ngayon, siyam na flood control projects sa Oriental Mindoro ay nagkasira-sira. Ito, 9 flood control projects gumuho sa pananalasa ng habagat sa Oriental Mindoro. O yun, ha? Matindi. Ngayon, napareact si Noli Di Castro kasi ang may hawak pala ng mga kontratang ito, ang contractor pala nito ay yung SunWest Construction. Ay alam naman natin ang SunWest, ang founder niyan si Saldico. Ako Bicol Party List, congressman. Siya ang mula 2022 sa panahon ni PBBM at ni Romualdez bilang speaker, siya ang House Appropriations Committee Chair. Kaya yung mga budget na yan na pinag-uusapan natin, siya yan. Siya ang promotor niyan. O, kaya nga, ikaw ang House Appropriations Committee Chair. Uy, grabe na binipisyuhan yung kanyang construction company. Sabihin niya pang hindi na daw siya dyan kasi nag-divest na siya. Pero siya ang founder niyan. Alisin mo lang naman ang pangalan mo doon. Pero ang totoo niyan, sino bang mga nagsasabing wala na siya dyan? Pero ito na nga, ang lumalabas, yung mga controversial palang mga projects na napaka-substandard. Ha? Una yung binisita ni Governor Dulor na sira-sira kaagad, doon sa bayan ng Nauhan, Barangay Mulawin. Oh, ano pala 'yun? SunWest. Tapos yun nga, yung siyam na flood control projects na gumuho, SunWest din. Pero ang sabi naman ng SunWest, inaayos na daw nila. Inaayos na daw nila ang mga kasi ano 'yan. O ito sabi dito, nasirang proyekto sa Oriental Mindoro, inaayos na ng SunWest. Sabi ng SunWest, nangako sila aayusin na daw nila. O, tsaka itong SunWest sa panahon ni PBBM nang si Romualdez ang speaker at si Appropriations Committee Chair itong si Saldico, biglang lumubo. Sobra ang linaki ng mga proyekto nito. Ito, meron tayong dito. Graph. 2016, 1.9 billion lang ang projects ng SunWest. 2017, 1.3 billion. 2018, 8.1 billion. 2019, 4.8 billion. 2020, 3.7 billion. 2021, 4 billion. So ang average na projects ng DPWH ay ng SunWest panahon ni Duterte, parang nag-average mga 3 billion o 4 billion lang. 3 billion to 4 billion lang. Pero simula 2022, alam nyo kung ilan? Ilan nung 2022? 16.907 billion. 16.9 billion 2022. Nung 2023, 17.2 billion. O yun. 2024, 19.9 billion. Yun, matindi. Mula sa dating 3 billion lang. 3 billion lang nung panahon ni Duterte, nakakakuha silang projects pero 3 billion, 4 billion, 2 billion. Pagpasok ni PBBM ng House Appropriations Committee Chair na si Saldico, 16, 17, 19 billion. Yun ang mga bawat taon. 17, 18, 19 billion bawat taon. Tindi, Ang tindi. So yan yung nito, grabe talagang pabor na nakuha nito. Itong SunWest. Si Noli Di Castro nabigla. At itong SunWest, hindi lang to ang kila Saldico. Si Saldico, ang finound niya na construction company itong SunWest. Pero yung kapatid niya, si Christopher Kituko, mayroon din Hightone Construction. Ngayon, itong Hightone Construction,
saka yung SunWest, magkasama doon sa top 15. Kaya actually, hindi lang SunWest ang pinag-uusapan dito. Pagdating sa grupo nila Saldico, yung kapatid niya, contractor din. Ang pangalan ng construction company, Hightone. Si Saldico, SunWest. Actually, yung kapatid niyang babae na vice governor ngayon ng Albay, si Diday ko, may sariling construction company. Kaya, kumbaga, ang tindi nila. At nung panahon na Appropriations Committee Chair si Saldico, may project na hiwalay ang SunWest, may project din na hiwalay ang Hightone. Sa katunayan, doon sa top 15 na mga contractors na nilabas ni PBBM, number 8 yung SunWest, number 9 yung Hightone. Ganyan katindi ang ano. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, masyado ng controversial ang mga flood control projects na ito. Hindi na mahagilap si Saldico, hindi na nagsasalita. At yung sinasabing mga insertions, sila Saldico yan at saka sila Chis Escudero. Sila yung small committee. Sila Chis Escudero saka sila Saldico. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, hinahanap ngayon ni Tubi Tiangco yung minutes or yung record ng small committee kasi doon pinag-usapan yung doon pinag-usapan yung mga insertions, walang mailabas. Walang mailabas. Siguro tinatago na. Sabi nga ni Tubi Tiangco, isa lang naman ang makakasagot ng lahat ng yan. Si Saldico. Si Saldico lang, alam niya kung ano yung mga insertions, saan binawasan at saan idinagdag at sino ang proponent. Yun. Kaya lang hindi na nga Si Chis Escudero tahimik na ngayon. Si Saldico tahimik rin ngayon. Yun, ganyan sila katindi. Mga kabunyog, mga kababayan.